Magandang balita para sa mga gustong kumuha ng Teen ID dahil hindi nyo na kailangang pumila sa BIR or sa RDO ng BIR dahil po pwede nyo na pong makuha ang Digital Teen ID online. Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo panood ang video na to. At ito na nga mga ka-vlogs, inilunsad na po ng BIR ang Digital Teen ID kung saan po pwede nyo po itong kunin online gamit ang inyong cellphone. I-download lamang po ito at meron na po tayong Digital Teen ID para po ito sa mga gustong kumuha nga ng kanilang valid ID kasi sa ngayon sa atin namang sistema ngayon puro suspended po ang pagkuha ng valid ID gaya po ng postal and UMID application. So, alternative po itong BIR Teen ID para po sa mga transaksyon natin sa mga government agencies at sa mga iba pang institution na nangangailangan po ng government-issued ID. And bago pa tayo magpatuloy sa ating tutorial ngayon, nais ko lamang i-shout out ang nag-suggest ng content na ito, nagsuggest na gagawa tayo ng video about Digital Teen ID. Ayan to John Dave Arauni. Ayan, shout out sa iyo ka-vlogs. Maraming salamat sa suggestion. And ito nga Digital Teen ID ay parte po ito sa memorandum circular na inirelease po ng BIR noong November 29, 2023. At ito po ay under sa BIR's Online Registration and Update System or OROS mga ka-vlogs, na kung saan ay inaalaw po ang public na kumuha po ng Digital Teen ID dito nga po sa OROS na system. At wala po itong bayad mga ka-vlogs, libre lamang po ito. Ang kaibahan lang po nitong Digital Teen ID mga ka-vlogs doon sa Physical Teen ID na kinukuha po natin sa BIR personal, no? Itong Digital Teen ID ay hindi po required ang physical signature. So, huwag nyo na pong pirmahan. Hindi na siya kailangang pirmahan dahil pwede po itong ma-scan sa QR code ng OROS mga ka-vlogs kung ito ay gusto nating i-check ang kanyang legitimacy mga ka-vlogs. So kung meron ka ng Digital Teen ID ay no need na po na magkaroon ka ng Physical Teen ID. So according nga po kay BIR mga ka-vlogs, inilunsad nila itong Digital Teen ID para labanan ang mga naglipana ngayon na mga online scammers, online scams, mga fixers na nag-aalok ng Teen ID online mga ka-vlogs. So mas mabuti na kayo na lang po ang kukuha ng inyong Digital Teen ID dahil wala na po itong bayad, libre lamang po ito mga ka-vlogs. So for me, mas maganda ito no, kaysa naman mag-a-avail tayo ng mga online Teen ID na magbabayad pa tayo and hindi natin sigurado tayo na fake naman po ang mga yan mga ka-vlogs. So ngayon, ang tanong, paano ba mag-apply? Ano ang proseso? Ano ang mga step-by-step process kung paano tayo makakuha ng Digital Teen ID. So unang-una po mga ka-vlogs ay kinakailangan po nating ipa-update ang ating status and information sa ating mga respective RDO. So gaya po ng ating email address or the contact number mga ka-vlogs. Dahil kung hindi po natin yan ma-update sa ating mga respective RDO or Revenue District Office mga ka-vlogs, ay hindi po tayo makakreate ng account, hindi po tayo makaproceed mga ka-vlogs sa pagkuha ng Digital Teen ID. Gaya na lamang po ng ginawa ko or gaya na lang po sa akin mga ka-vlogs. Kung makikita nyo po sa screen, ayan, kailangan ko munang i-update ang aking email address kasi matagal ng panahon na nag-register ako ng Teen ID or sa aking Teen number. Siguro iba pa yung email address na nailagay ko dyan mga ka-vlogs. So hindi kasi siya magmamatch
kung magkaiba po yung ni-register natin na email address dito naman po sa ginagamit natin ngayon, current email address natin. So kailangan kong pumunta muna sa aking respective RD or the Revenue District Office para i-update po ang aking email address at iba pang impormasyon mga ka-vlogs. Pero meanwhile, no, sa hindi ko pa mapakita sa inyo step by step yung tutorial na ito, no, ibibigay ko muna sa inyo ang kompletong step or process kung paano nyo po i-avail ang Digital TIN ID. So, step 1, kailangan nyo pong mag-enroll at pumunta sa oros.bin.gov.ph. So, pwede nyo po yung i-search sa Google mga ka-vlogs. Yung link na yan, oros.bin.gov.ph. And ilalagay ko din po ang link na yan dito sa description ng video na to. Paki-check lamang mga ka-vlogs, ilalagay ko po para doon na lang po kayo mag-click sa link na yan. Para naman po sa step 2 mga ka-vlogs ay tatanungin po kayo kung kayo po ay registering taxpayer or existing taxpayer kayo or agent. Sa step 3 naman mga ka-vlogs, kung kayo ay existing or meron ng existing TIN, kayo po ay hihingan ng mga impormasyon gaya po ng pangalan, ng birthday, ng civil status, ng gender at ng email address nyo. Kung kayo po ay existing na meron ng TIN. At dyan na po kayo mag-create ng inyong account, no? Account name and the password mga ka-vlog. So kailangan nyo pong mag-create ng password and make sure na hindi nyo makalimutan ang inyong na-create na password kasi yan po yung ilalagin nyo po every time na maglalagin nga po kayo sa portal ni Oros. So sa step 4 naman mga ka-vlogs ay tatanungin din po kayo kung kayo po ay kukuha ng TIN number or TIN ID as a foreign national or a Filipino citizen or OFW and or registering a business as a professional or a sole proprietorship. Bago po tayo mag-provide ng ating personal information at makakreate ng password. Sa step 5 naman mga ka-vlogs, since nakakreate na po tayo ng ating Oros account, ay kailangan na po natin mag-upload ng ating photo or yung ating picture mga ka-vlogs. Para naman sa step 6, according naman po sa BIR, ang ating i-upload na picture natin ay kailangan naka 1 by 1 po yung size and dapat po ay white background at kailangang walang border. So, kinakailangan din po yung i-upload natin na 1 by 1 picture ay meron pong pagkakahawig sa atin or hawig sa atin kasi hindi po pwedeng iba po yung i-upload nyo na picture mga ka-vlogs kasi meron po yung karampatang penalty at kaparusahan. Para naman sa step 7, so yung mukha nyo po ay directed, yung picture nyo directed sa camera. And dapat nakikita po yung dalawang tainga. So kung mataas yung buhok nyo, kailangan yung talian ng maayos mga ka-vlogs para makita yung tainga nyo. Then, natural expression lamang or a smile. So, wag niyong ipakita yung ngipin nyo kung mag-smile kayo mga ka-vlogs. And of course, kailangan pong visible yung mata nyo. So, hindi dapat nakapikit. And importante din na wag kayong palingon-lingon sa kabila, taas, baba, no? Para directed talaga sa camera yung mata nyo, no? Sa inyong picture na i-upload mga ka-vlogs. Para naman sa step 8 mga ka-vlogs ay para sa ating mga merong mga belief, no? Yung ating mga ka-vlogs dyan na kailangan magtakip ng ulo, no? Especially sa mga Muslim natin na mga ka-vlogs dyan, no? Regardless sa inyong belief and religious, allowed naman po mga ka-vlogs, no? Sa picture, no? Sa pag-upload ng picture na nakatakip yung buhok nyo, no? Provided na kailangan nakikita talaga yung buong mukha nyo. So, hindi po siya na tatakpan yung pati yung mukha nyo. So, okay lang po na magamit tayo ng takip sa ulo para sa mga bawal po, no? Or may sinusunod na religious belief mga ka-vlogs. Para naman sa step 9 ay bawal po ang naka-sunglasses or any na nagka-cover po sa inyong mata at buong mukha.
Pero for medical reason, gaya po ng paglagay ng eye patch, ay allowed naman po, no? Provided lamang po na wag niyo talagang takpan ang buong mukha ninyo. Para sa step 10 mga ka-vlogs, no, si BIR ay nagbibigay po ng babala para sa mga nag-a-upload or mag-a-upload ng ibang litrato gaya po ng cartoons, ng hayop, ng animals or ng artist mga ka-vlogs na hindi sa inyo. Ayan, so bawal po yan at may karampatang kaparusahan po yan. So kung naalala po natin doon sa National ID na papabalita nga po at umabot nga po sa Senate hearing mga ka-vlogs na pwede or ina-accept yung mukha ng unggoy, no, doon sa National ID. So kung ganun po yung gagawin nyo dito sa Digital Teen ID, bawal na bawal po yan mga ka-vlogs. At kung gagawin nyo man yan, ay meron pong karampatang kaparusahan. At ang BIR din po mga ka-vlogs ay nagbibigay ng babala sa mga magbibigay or mag-i-input ng maling impormasyon, no? Maling pangalan, maling edad, maling lahat ng impormasyon na mali na ibibigay po natin ay meron po yang penalty na up to 10,000 pesos at maaari po tayong makulong mula 1 hanggang 10 taon. Kaya dapat tama po ang ibigay natin na impormasyon, tama ang i-upload natin na picture mga ka-vlogs, no? Iwasan po nating magbigay ng false information para maiwasan din po natin ang penalty. Of course, iwasan din po ang mabilanggo. So yun po yung kumpletong step mga ka-vlogs, 10 steps paano tayo makakuha ng Digital Teen ID. But first, no, kailangan nyo pong i-update ang ating email address gaya po nang nangyari sa akin kanina, no. Sa pag-update po ng ating email address, puntahan po natin ang ating pinakamalapit na RDO or the Revenue District Office mga ka-vlogs, kung saan po naroroon tayo. Ayan, para i-update natin ang ating email address at para makakuha na din po tayo ng ating Digital Teen ID. Maganda po ito, no, kasi less hassle, hindi na tayo mamamasahe papuntang BIR, RDO or pipila sa mahabang pila. Digital lamang mga ka-vlogs, no? Maaari na tayo makakuha ng ating Teen ID kung saan magagamit natin sa ating mga transaksyon. So sana'y naging gabay ang video na to and kahit pa paano ay nabigyan ko po kayo ng idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell at ilagay sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpangwa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!